Mga kabayan, nakakakilabot at nakakagulat ang mga panibagong natuklasan ng mga senador at iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa napakalawak na active participation nitong si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa napakalaking sindikato at iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Tarlac. Sa ginawang executive session kahapon sa Senado, ibinunyag ni Gatchalian na hindi lang pala si Mayor Goo ang opisyal ng gobyerno na sangkot sa naturang sindikato at Pogo operator sa bansa. Partner mo, mga pugante, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam eh. Imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat eh. May mga pangalan kasi doon at mayroong web no, na pinakita at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. Kumukuha pa sila ng further intelligence. No? So it's hard to say it now, no? But ang only pwede kong sabihin eh, meron pang kasamahan na iba, na politiko rin. Matatandaan na ibinunyag ng PAOK na nakapangalan kay Mayor Goo ang bill ng kuryente sa Pogo Hub sa Tarlac. Pero maliban dito, natuklasan din ni Senator Gatchalian na hindi lang pala bill ng kuryente, kundi maging ang bill ng PLDT at internet ay nakapangalan din kay Mayor Goo at nagbabayad siya ng halos 120,000 kada buwan. Yung application sa PLDT for internet, siya ang nakapangalan doon. Nakita ko yung bill, 120,000 per month. Hindi ito yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa Pogo facility. So, ang punto ko doon, meron siyang active participation para mabuo yung Pogo. So, hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. Lumalabas na merong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. Meron ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Samantala, nagkukumahog ngayon ang kampo ni Goo na bawiin ng ombudsman ang ipinataw nilang 6 na buwang suspension kay Mayor Goo. Pero naniniwala si Gatchalian na hindi sila kakatigan ng ombudsman dahil sa napakalakas na mga ebidensya na hawak nila. Sabi pa ni Gatchalian, delikado kung sakaling malip ng ombudsman ang suspensyon ng alkalde dahil sa mga senaryo na posibleng mangyari. Delikado na malip yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Banban magsalita. Siyempre kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. No? At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita at sino yung nag-uutos sa kanila. Kung matatandaan, nanindigan at matapang na nagsalita si Mayor Goo at sinabing wala siyang alam sa mga ibinibintang sa kanya at nakahanda siyang patunayan ito at linisin ang kanyang pangalan. Pero ayon kay Gatchalian, lalong dumami ang mga ebidensya at mga dokumento na nakapangalan sa kanya kaya mahihirapan siya itanggi ang partisipasyon at koneksyon niya dito sa sindikato at iligal na Pogo operation. Karapatan niya yun, no? Na patunayan na inosente siya. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento, Sally. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, siya ang applicant. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. So lahat ng dokumento nakaturo sa kanya. No? At yung Baofulan, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baofulan. Binuo yan para makapasok itong Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong Pogo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kinumpirma ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian na may iba pang mga politiko bukod kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo ang sangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo.
Ayon kay Gatchalian, karamihan sa mga sangkot ay mga lokal na politiko sa lalawigan. Anya, hindi protektor ang iba pang mga politiko, kundi bahagi ng web o galamay ng operasyon ng Pogo. Hindi pa niya pwedeng isa publiko ang mga pangalan dahil sa ikanasang executive session ibinigay at nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Tumanggi rin ang mambabatas na sagutin kung kabilang sa mga politiko ang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na alkalde sa isang bayan sa Pangasinan na nagpapatakbo ng Pogo sa Bamban. Bukod sa mga politiko, may mga negosyante rin anyang nasasangkot sa operasyon. Inamin din ni Gatchalian na labis siyang kinilabutan sa mga natuklasan nila sa executive session kaugnay sa pagsisiyasat ng mga intelligence agencies sa nireid na Pogo Hub. Ito ay nang kumpirmahin ng mga otoridad ang kaugnayan ng International Organized Crime Syndicate sa mga lokal na sindikato sa bansa. Nangangahulugan anya ito na masyado ng malawak ang impluensya ng mga Pogo kung saan mga foreign syndicates na ang nagpapondo sa mga lokal na sindikato. May mga pangalan kasi doon at mayroong web na pinakita at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. Meron din, may mga businessmen rin. Hindi naman nila sinabing enabler but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation but definitely part of the web. I think tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. Muli namang iginit ng senador na napapanaw ng iban sa bansa ang Pogo dahil wala itong buting na idudulot. Gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Again, hindi ko na madidetalye, pero base sa briefing namin kahapon sa executive session, siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. So mahirapan ba si Mayor Go sa sinasabi niya na patutunayan niya na inosente siya at lilinisin niya yung kanyang pangalan on this matter? Karapatan niya yun, na patunayan na inosente siya. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento, Selly. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, siya ang applicant. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. So lahat ng dokumento nakaturo sa kanya. At yung Baofulan, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baofulan. Binuo yan para makapasok itong Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong Pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Yung application na yon siya ang nakapangalan doon. So ibig sabihin, itong internet kasi mag-a-apply ka para sa Pogo . Hindi to nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line, tawag nila lease line. Hindi to yung pangbahay na application, ito yung application niya para sa Pogo facility. So ang punto ko doon, meron siyang active participation para mabuo yung Pogo. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung Pogo. So hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. So dahil na kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, para daw i-lift yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. Sa tingin nyo, hindi ito mapagbibigay? Delikado yan. Delikado na ma-lift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Banban magsalita. Siyempre kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita at sino yung nag-uutos sa kanila. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang impluensyahan niya. Kaya importante na patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies. Senate, kasama na doon ng Senado, kasama na yung ibang mga ahensya. So you're hoping na hindi... I'm hoping. I'm very confident na hindi magagrant yan. Nabasa ko yung order ng
ombudsman at yung petition ng DILG at matibay, no, yung petition ng DILG. So I'm very confident hindi magagrant. Pero having said that, gusto ko lang ipaliwanag na pag ma-lift yung suspension na yan, may impluwensyahan niya yung mga taong nagtatrabaho doon. No? So importante yung mga nagtatrabaho doon ay makapagsalita sila ng malaya. Ngayon po ba, sir, may po kayo na takot magsalita? Yung mga... Natural tendency yan ng mga employees sa City Hall or sa Municipal Hall. Kung andyan si Mayor, talagang mag-iingat sila magsalita. Sir, sinabi ni Mayor Guo na handa siya magpa-DNA test only if her recognized birth mother, yung kanilang family na former helper, ang magsusurface. Handa daw ho siya na magpa-DNA test. Okay rin yun. Kung yan ang magpapatunay ng kanyang citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap, na itong si Wen Yi, ang pinapakilala niya na biological mother niya. No? Marami akong nakausap na mga taga-Valenzuela at taga-labas na rin yung mga naging kanegosyo nila o naging nakahalubilo nila na pinapakilala itong si Wen Yi na nanay niya. No? Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Wen Yi, magpa-DNA test sila ng transparent. Transparent, open, may witnesses para malaman natin. No? Pwede rin ako nagkamali. Baka nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo na tama. No? At ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. So yung nawawala nilang yung nanay niya. Ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wen Yi. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship niya or nationality in this case. Nanatiling operational itong nasa halos 100 na kansiladong Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa bansa. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission, nasa kabuang 402 ang kansiladong POGO hubs. Batay na rin yan sa listahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na ibinigay noong nakalipas na taon. Subalit sa kanilang pagmamanman sa mga ito, halos 100 pa dito ang patuloy na nag-ooperate. Sa kasalukuyan, tanging nasa 4 na Philippine Offshore Gaming Operator Hubs sa palamang ang napasara sa tulong yan ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation. Paliwanag ng ahensya na inaabot kasi ng 5 linggo para sa case build-up at 2 buwan naman para sa operasyon ng isang POGO hub. Samantala, sinabi naman ni Casio na nakadepende kay Chairman Executive Secretary Lucas Bersamin kung irerekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang total ban sa mga POGO sa bansa. Kung maalala, una na rin kinalampag ni Senator Risa Ontiveros ang Executive Department at liderato ng Senado na agad aksyonan itong rekomendasyon na iban na ang POGO sa ating bansa. Dalawa sila mayroong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyung ito. Tama, meron sila, inamin naman nila, mayroon silang 24/7 na mga tao doon. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na violate nila kaya tayo umabot sa ganitong punto. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na nasabi ko nga, si Mayor Guo ay nasa gitna itong POGO company na nag-apply sa Bamban, itong Hongsheng. Yung pangalan niya, andun lahat sa mga dokumento. So, hindi natin pwedeng maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection. Pero based on the kwento niya yan But based on the documents, andun yung pangalan niya. Active Hindi lang yung one time, but in multiple documents. Pati electric co-op, diba? Na nakita niyo naman, pati yung application sa kuryente, sa kanya nakapangalan rin. So, may active participation para mabuo itong POGO.
Kumbinsido sa Senator Sherwin Gatchalian na talagang may kinalaman si Bamban Mayor Alice Guo sa operasyon ng ni-raid na Pogo Hub sa mismong bayan nito sa Tarlac. Kasunod ito ng isinagawang executive session ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kasamang ilang ahensya ng gobyerno kahapon. Ayon kay Senator Gatchalian, hindi na maitatanggi ng alkalde ang kanyang partisipasyon dahil nakapangalan umano mismo sa kanya ang ilang dokumento para sa operasyon ng Pogo Hub. Bukod dito, lumalabas din umano na may koneksyon ng alkalde sa mga ahensya ng gobyerno. Yung application sa PLDT for internet, siya ang nakapangalan doon. Nakita ko yung bill, 120,000 per month. Hindi ito yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa Pogo facility. So, ang punto ko doon, meron siyang active participation para mabuo yung Pogo. So, hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. Lumalabas na merong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. Meron ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Sinubukan din daw hanapin ng opisina ni Senator Gatchalian ang contractor ng Pogo Hub para malaman kung sino ang tumanggap ng bilyong-bilyong pisong halaga para sa pagpapatayo ng mga gusali pero hindi umano nila ito mahanap. For now, it's a dummy company. Yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina. Natuntun din umano ng opisina ng senador ang engineer sa building permit pero napag-alaman nilang nasawi na ito. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya. No? May 17 siya namatay. This year, sir? This year. Siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. At inamin rin ng pamilya na yon. But ang cause of death is heart attack. Medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma, siya yung connection doon sa mga Chinese engineers. Yeah, Baofu official siya ang presidente ng Baofu, 50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hongsheng. Yung Hongsheng yung na-raid no? At itong Baofu development, ginawa to para sa Hongsheng. So in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya mayroong iba, pero again, no, dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito. No? At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito. At the same time, yung mga partners niya, mayroon siyang 4 na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung si Miss Carion. Apparently, si Miss Carion is a clerk sa kumpanya nila. No? Nagtatrabaho siya sa mga GWOS and hindi siya high-ranking official, clerk lang siya. Yung 3, may criminal records. No? 2 doon yung nahuli sa Singapore. Yung isa doon, mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nagkaroon ng raid. So, pag titignan mo yung kabuuan, no, partner mo, mga pugante, ikaw may active participation ka sa pagbubuo nito, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam no? Parang parang imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat no? Batay din umano sa investigasyon ng intelligence agencies, hindi lang si Mayor Guo, kundi may iba pang politiko ang sangkot sa operasyon sa Pogo Hub sa Bamban. May mga pangalan kasi doon at mayroong web na pinakita at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. Kumukuha pa sila ng further intelligence. No? So it's hard to say it now, no? But ang only pwede kong sabihin meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Sa ngayon, inapila ng kampo ni Mayor Guo ang ipinato na suspensyon ng ombudsman. Pero si Senator Gatchalian, kumbinsido na hindi ito kakatigan ng ombudsman dahil malakasaan niya ang inihaing kaso laban sa alkalde. Punto pa niya, mapanganib kapag naalis ang suspensyon ni Mayor Guo dahil posible umano nitong maimpluwensyahan ang investigasyon. Delikado na ma-lift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Banban magsalita. Siyempre kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. No? At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung
impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita at sino yung nag-uutos sa kanila. Muling nanawagan sa Senator Gatchalian kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal na ang pogo sa bansa. Lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20. That's last month. This is after the first hearing. No? Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. No? And Chinese citizen sila. No? Mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. No? They can stay there forever. No? Habang nangyayari ito dito, pwede silang doon na muna tumira. No? Kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wendy. Hindi rin nating hindi na makakapag-DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magpa-file rin kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus foreigners ang kumuha. No? So magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution yung case ni Angelito Go. Kasi kay Angelito Go, masyadong garapalan no? Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate, 4 na beses siya nag-fake ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go, lahat fake ang ibinigay na information. No? Doon sa pangalan ng father, sunulat niya doon, lahat Angelito Go. Pero ang pangalan niya is Jiang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. 4 times niya ginawa yon. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. No? So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa. No? At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya rin mag-file ng congressman, governor at iba pa. Pero sir, wala bang negligence sa part ng mga government agencies para hindi na validate yung mga ibinigay na information? Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonya mo, susulat nila doon, tapos na. No? Wala nang kinakailangan. Wala nang kailangan validation. Kailangan, ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng peking mga supporting documents. No? So, walang ganun Walang ganun na nangyayari. So, meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot nun. Dahil yung nanghilot naman, wala namang lisensya yun. Unlike a midwife, may lisensya. Unlike a nurse, may lisensya. Ito, walang lisensya. So, kumbaga, hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak ka. No? So, may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates natin. So, may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas natin? Ang nakikita kong nakikita kong 3 legislative proposal dahil dito sa investigation. Una,
total ban ng POGO immediately. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una, pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda, pero sa kabilang banda nagre-regulate sila. No? At dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit at ito lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga POGO. So dun sa